Aura! Kabugera. Medyo mellow tayo ngayon mga idol ha kasi Dear IFM na! Nakakatuwang isipin na maraming mga nagsishare ng kanilang mga kwentong buhay at isa na nga dito ang ating letter sender na tawagin na lamang natin sa pangalan na si Janica. Ang kwentong ito ay tungkol sa pag-ibig na naman mga idol. Titled Big Deal. At hindi ko na patatagalin pa. Ating pakinggan ang storyang ito ni Janica para sa Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Sarap talaga ng pagkakasangag mo nitong kanin ah. The best ka talaga. Dahil sa ikaw nagluto ng breakfast natin, ako lang bahala sa paghuhugas. Pagkatapos ko maghugas, baka naman pwedeng maglaban na tayo mamaya. Kabundok na kasi ang labahan natin eh. Bukas na lang ako. Anong bukas na? Magsabay na tayo para tipid sa kuryente at tubig. Isa pa, ikaw nga mas dapat maglaba sa atin eh. Nakakailang hiram ka na ng damit sa akin ah. Yung sabon ko na lang yung gamitin natin. Fry detergent, di lang puti, kisla puti. Hoy, nakanguso ko na naman dyan. Kumain ka na kaya? Wala akong gana na kumain. Pang ilang araw mo na yung walang ganang kumain. Halos araw-araw na lang ganyan ka. Kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Alam mo naman magkakasakit ka kapag ginagawa mong ganyan. Mas mabuti nga yung magkasakit ako para mamatay na lang. Uy, huwag kang ganyan. Hindi ko naman kasi malalaman sa'yo kung bakit masyado mong ginagawang malungkot ang buhay mo. Dahil lang ba sa naghiwalay kay ni Patrick? Ang dami-dami pa kayang iba dyan. Pero si Patrick lang kasi yung gusto ko. Si Patrick lang gusto. Si Patrick na walang ibang ginawa kundi lokohin ka. Iniwalay mo na nga dahil nalaman mong nagkabalikan sila ng ex-girlfriend niyang habang kayo pa, di ba? Hindi pa ba sapat yun para kalimutan mo na lang siya? Nagkausap kami ng isang linggo. Ay, naku naman. Bakit nakikipag-usap ka pa sa kanya? Break na nga kayo, di ba? Bakit parang gusto mo pa yatang bigyan ng second chance? Sinabi na niya kasi sa akin ng totoo. Anong totoo? Na hindi naman talaga niyo mahal si Carmen. Na nakipagbalikan lang siya dahil malaki ang utang na loob ng pamilya niya sa pamilya ng ex niya. At paano naman nagkaroon ng utang na loob ang pamilya niya doon, ha? Nung sila pa kasi, nakakahiram ang pamilya ni Patrick kay Carmen. Kaya yung isa siguro, hindi matanggihan. Kaya, yun, gano'n. Kalokohan!
Napanood ko na yan eh. Alam mo, kapag mahal ka ng isang tao, mahal ka. Kahit na ganun pa katindi ang utang na loob niya doon sa isa, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Ikaw ang girlfriend eh. Ipaglalaban ka niya. Ganun lang kasimple yun. Sabi naman niya, hihiwalayan din daw niya yun. Hahanapan lang daw niya ng butas yung relasyon nila. Tapos, saka na niya hihiwalayan si Carmen. Tapos kapag nagawaan niya yun, babalikan niya ako. At naniwala ka naman. Ay, sa tingin mo, dapat ba ako maniwala? Minsan ka nang naloko. Magpapaloko ka ulit. Mahal ko eh. Haaniin mo yung pagmamahal na sinasabi mo kung niloloko ka na. Ay nako, Janica. Gumising ka nga. Para kang ewan eh. Kapag niloko ka, finish na dapat. Wala nang second round. Wala nang next. Dito? Uutuin mo na lang ang kaibigan ko? Gusto ko lang makausap si Janica. Nandiyan ba siya? Patrick? Wala yung kaibigan ko dito. Umalis! Patrick! Patrick! Anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayo mag-usap? Sige. Janica! Erika, hayaan mo na muna kaming mag-usap dalawa, please. Okay, fine. Magpapauto ka ulit. Pasok ka muna. Salamat. Anong pag-uusapan nating dalawa? Oh, wala na kami ni Carmen. Ha? Paano? Bakit? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hahanapan ko na mali ang relasyon namin para maghiwalay kami. Wala na kasi siyang ginawa kundi ang sumama sa barkada niya tapos hindi marunong makinig sa akin. Kaya ginawa kong big deal yun. Inaaway ko siya hanggang sa naghiwalay kaming dalawa. Tapos? So, ibig sabihin nun, pwede na tayo ulit. Iyon naman ang plano ko, di ba? Hihiwalayin ko si Carmen para sa'yo. Hindi ganun kadali yun. Hindi mo ko basta-bastang iiwan kung kailan mo gusto. Tapos babalikan kapag nagsawa ka na ulit dun sa isa. Tao ako. Hindi bagay na pwede mong pulutin ulit pagkatapos mong iwan. Alam mo naman kung anong dahilan ko, di ba? Kailangan kong gawin yun dahil malaki ang utang na loob ko sa pamilya niya. Sa kanya. Pero pinagbigyan ko lang siya dahil kung hindi ko gagawin yun, ikaw naman ang guguluhin niya. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Alam mo yan. Paano ko nakakasiguro na ako talagang mahal mo? Minsan mo na akong niloko. Ayoko na masaktan ulit. Hayaan mo akong patunayan yun sa'yo. Hayaan mo bumawi ako sa pagkukulang ko sa'yo. Dahil nung naging kami ni Carmen, mas lalo kong napatunayan sa sarili ko na ikaw talaga ang mahal ko. Na ikaw ang mas gusto kong kasama. At ngayon ito na, may pagkakataon na ako na makasama ka. Hindi ko yun sasayangin. Pagbigyan mo naman ako. Kahit isang pagkakataon lang. And as usual, naiging buo ulit ang tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Pero sabi nga nila, kapag ang isang relasyon ay nagkaroon na ng lamat, mahirap nang maibalik ito sa dati.
Mag-aalas 12 na. Hindi pa niya ako tinatawagan. Sige, ako na lang tatawag sa kanya. Binaba? Ay, tawagan ko na lang ulit. Sana sagutin na niya. Bakit ka napatawag? Wala lang. Buong umaga mo kasi akong hindi kinausap kaya heto, tinawagan na kita. Tsaka, bakit parang irritable ka? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Okay. Pwede ka ba ngayon? Labas naman tayo. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-date simula nang umuwi ka sa probinsya nyo. As in, ngayon mo gusto lumabas? Oo. Wala ka namang gagawin, di ba? Day off naman eh. Tara, gusto ko manood ng sine at saka kumain sa labas. Hindi ako pwede ngayon. Bakit? Wala magbabantay sa pamangkin ko. Lahat sila umalis ng bahay kaya ako lang nandito. Hindi ko naman ito pwedeng iwan na lang ng basta-basta lang na ganun. Ah, ganun ba? Eh di, isama mo na lang. Ayaw mag-alaga. Wala namang problema yun sa akin eh. Huwag na. Papahirapan mo lang ang sarili mo. Next time na lang. Parati na lang next time. Babe, hindi na tayo nakakapag-date. Parang napapansin ko na kikitain mo lang ako kung kailan mo gusto. Hindi mo man lang ba ako namimiss? Ay naku, Janica. Pwede bang huwag mo akong dramahan ngayon? Wala ako sa mood na makipagsabayan sa'yo. Kung yan ang gusto mong gawin, ibaba na lang natin to. Hindi naman ako nagdadrama eh. Ang punto ko lang dito, hindi mo na ako binibigyan ng oras. Wala ka namang ginagawa. Hindi naman buong isang linggo nasa trabaho ka, di ba? Ano lang naman yung 6 hanggang 7 oras na ilalaan mo sa akin? Parati ka na lang may dahilan sa tuwing aayain kitang lumabas. Nagka-amnesia ka ba nung nasa probinsya ka para kalimutan mo may girlfriend ka pa pala? Nagkasakit ako. Umuwi ako sa probinsya so ibig sabihin, wala akong pera. Kaya hindi kita maayang lumabas o kahit man lang puntahan ka. Bakit? Aabot ba sa 100 ang pamasahe mo para mapuntahan ako? Ang gusto ko lang naman ay makasama ka. Sinasabi ko sa'yo na gusto kitang puntahan dyan nung may sakit ka, pero ikaw tong may ayaw. Tapos nung ikaw naman ang pinapapunta ko dito, ayaw mo pa rin. Saan ako lulugar? Ayaw mo na ba talaga ako makasama? Tama ng drama. Nabibisit na ako sa'yo Hindi nga kasi ako nagdadrama. Ano ba? Iparamdam mo naman sa akin na gusto mo rin ako makasama. Alam mo, wala nang patutunguhan tong usapan na to. Sige na, bye na. Hello? Patrick! Sino ba yung kachat mo? Kulang na lang mapunit yung pisngi mo sa kakangiti.
Uy, hindi ah. Hindi Sus, alam ko ang ganyang ngiti mo. Sino yan? Si Kenneth ba? Oo. Ano pinag-uusapan niyo? Bakit kailangan mong malaman? Chismis ka lang eh. Ayan, nag-reply na. Pabasa nga. Libre ka ba tomorrow? Labas tayo. Libre ko. At kailan ka pa naging chismosa, ha? Ano naman ngayon kung chismosa ako, ha? Kaibigan mo naman ako eh. At teka nga, ano ba talagang meron sa inyo ni Kenneth? Ha? Anong meron? I mean, meaning. Kung kayo na ba? Hindi no, friends lang kami. Ano ba? Oh, yan. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa linyahang mong yan, ha? Ang friends. Tingnan mo nga, inaaya kang mag-date. Hindi yan date na as in date. Lalabas lang kami bilang magkaibigan. Yung, alam mo yun, yung friendly date lang yun eh. Sus, friendly date daw. If I know, may balak na yang si Kenneth na maligaw sa'yo. Nagpapahiwatig naman, di ba? Parang hindi naman. Weh, talaga. Umaabot nga kayo ng hanggang alas 12 ng madaling araw sa pagchat-chat tapos ngayon, inaaya ka nang lumabas ng kayong dalawa lang. Yun pa bang hindi nagpapahiwatig? Ay, grabe siya. Masyado kang mag-isip, no? Hindi ko nga alam kung manhid ka lang o ayaw mo lang talagang mag-assume. O nagkukunwari ka lang na hindi mo alam pero deep inside, umaasa ka na one of these days, aamin siya sa'yo. Okay, sige. Aamin na ako. Medyo nagkakagusto na rin ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi mafo-fall kay Kenneth? Mabait na nga, may itsura pa. Kaya lang kasi... Kaya lang ano? Feeling ko, hindi rin siya aamin. At bakit? Kasi syempre, magkabarkada sila ni Patrick. Yun ang iisipin nun kapag naisipan niya magtapat or manligaw. Kaya, wag kang ano dyan. Magkaibigan lang kami. Ay, may tumatawag. Si Kenneth? Wait lang, sasagutin ko lang. Friends lang, ho? Hello? Napatawag ka? Hindi ka na kasi sumasagot sa tanong ko. So, naisip ko, baka nagalit ka. Hindi Ano kasi, itong si Erica, sobrang kulit. Inistorbo ko kaya hindi agad kita na-replyan. Akala ko, nagalit ka kasi inaya kita. So ano, pwede ka na ba? Kasi ayos lang kung hindi ka pwede. Pero mas maganda kung pwede ka. Sige, pwede ako. Talaga? Pwede ka? Oo nga, bakit? Ayaw mo ba? Pwede ko naman bawiin. Hindi, gustong-gusto ko nga eh. E di paano? Magkita na lang tayo bukas. Sure, sabihin mo lang ako kung anong oras tayo magkikita. Okay, sige na. Bye-bye. Baka nakakastorbo na ako sa inyo ni Erica. Okay, sige, bye. Friends? Sure ka? Oo nga, magkaibigan lang talaga kami. Mukha kang tao ngayon Kung makamukhang tao, bakit? Mukha ba akong unggoy nito mga nakaraang araw? Medyo. Ano bang meron? May date kami ni Kenneth. First date kasi namin bilang mag-boyfriend and girlfriend. Sabi ko na nga ba eh. Magiging kayo rin sa bandang huli. So ano na? Kumusta na kayo? Ayun, ayos lang. Sweet siyang boyfriend pero syempre, masyado pang maaga para sabihin kong siya na yung best boyfriend. Ilang araw pa lang naman kami. O baka naman magtodo, bigay ka na naman ha? Magpakatanga ka na naman sa wala. Ito naman, ang ganda-ganda ng mood ko tapos sesermonan mo ako. Mas maganda na yung parati mong pinapaalala na huwag magpakatanga sa lalaki. Baka mamaya mauulit na naman yung nangyari sa'yo. Hindi yun. Ano ka ba? Iba si Kenneth kay Patrick. Kahit magbarkada sila, magkaiba pa rin ang dalawang yun.
Okay, sige. Hindi ikaw ang bahala. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Bakit ganyan ka magsalita? Ayaw mo ba kay Kenneth? Wala naman ako sinabing ganun. Gusto ko si Kenneth para sa'yo. Ang pinupunto ko lang dito, huwag kang magpakatanga ulit. Favorite hobby mo pa naman din yun. Alam ko naman yun. Basta, masaya ako sa ngayon at yun ang importante. Di good. Oh, bilisan mo na dyan. Baka malate ka pa sa date ni Kenneth. Sasabay na ako sa'yo paglabas. Sorry, nalita ko. Traffic kasi. Akala ko, inindiyan mo na ako nang wala sa oras eh. Sorry na. Wow, Bakit? ang ganda mo kasi ngayon eh. Hindi naman. Nag-ayos lang. Para ba sa akin yung mga bulaklak na dala mo? Oo. Flowers for you. Thank you. Ngayon na lang kasi ulit ako nakatanggap ng bulaklak. Talaga? Di sige. Araw-araw na kitang bibigyan hanggang sa magsawa ka. Uy, huwag naman. Alam ko kaya kung magkano to, no? Mamumulubi ka kapag ginawa mo yun. Sus, ayos lang yun. Pwede ko namang kitain ulit yung pera eh. Pero yung mga ngiti mo, priceless yan. Ewan ko sa'yo. Totoo naman eh. Kaya nga todo effort ako sa'yo kasi gusto kong makita ka na palagi kang masaya. Alam ko ang nangyari sa inyo ni Patrick noon. At andito ako para ibalik yung mga kinuha niya. Alin? Yung ngiti mo, yung pagiging masiyahin mo, yan yung balak kong ibalik sa'yo. Ano ka ba? Binalik mo na kaya? Di mas papasiyahin pa kita na yung boyfriend mo na ako. Tapos ipaparamdam ko sa'yo na kahit nasaktan ko noon, mas masarap pa rin na magmahal. Nandito kaya siya? Sana naman makapag-usap na kami. Bahala na nga. Mukhang wala yata. Sana nandiyan ka na, please. Ay, sa wakas, nakita rin kita. Nandito ka lang pala. Ilang araw na kasi kitang tinatawagan at sinachat pero wala ka pa rin sagot. Ang ginagawa mo dito? Malamang, inaalam ko kung ano yung nangyari sa'yo. Bigla mo na lang kasi akong hindi kinausap. Ano bang problema? Wala. Hindi mo na lang ako kinausap ng basta-basta? Tapos sasabihin mo na wala? Imposibleng wala. Ano ba? Kausapin mo naman ako na maayos oh. Sabihin mo sa akin kung ano yung naging problema para maayos natin to. Ngayon pa nga lang na 3 linggo pa lang tayo, ganyan ka na. Paano pa tayo magtatagal? Masalita ka naman oh. Ano ba nagawa ko? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Ano? O tungkol ba to sa amin ni Patrick dati? Tungkol ba to sa nalaman mo na may nangyayari sa amin noon? Yun lang naman ang naisip kong dahilan kaya ka nagkakaganyan eh. Matagal ko nang alam na may nangyari sa inyo ni Patrick. Barkada ko siya. Malamang alam ko yun. Pero hindi ko lang ine-expect na maraming beses na pala. Kala ko kasi isang beses lang. At ngayong nalaman mo na maraming beses na, nagbago bigla ang tingin mo sa akin? Ano? Mukha na ba ako malandi sa paningin mo?
Porke nakuha na ako ng ibang lalaki? Marumi na yung tingin mo sa akin? Magsalita ka! Yun ba yun, ha? Oo. Yun ang dahilan kung bakit parang gusto kong tapusin na lang yung relasyon na to. Okay lang sa akin kung isang beses lang pero marami na. Naiisip ko na kung sakaling gagawin natin yun, maraming beses nang ginawa ni Patrick yun pala sa'yo. Malamang, Kenneth. 3 taon kami. Ano pa bang inaasahan mo? Hindi ko alam kung anong iisipin ko ngayon eh. Siguro mas mabuti na lang na hayaan mo na lang muna ako. Maghiwalay na lang muna tayo. Anong sinabi mo? Nalilito kasi ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya mas maganda kung tapusin na lang natin to kaysa palagi kong ginagawa to sa'yo. I'm sorry, Janica. Pero ito ang mas magandang gawin. Kaya I'm sorry. Idol, Dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Janica Story. J.Ann Cruzado bilang Janica, Saika Hiroshi bilang Erica, R.J. Carpo bilang Patrick, Aldo Biscante bilang Kenneth, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. Idol! At yan ang naging kwento natin ngayong araw na ito na ipinadala ni Janica na may title na Big Deal. Naku, talaga naman sa isang relasyon. Dapat loyal lamang tayo mga idol, di ba? Yung mga nawala na at nagbabalik sa pas, huwag na nating entertainin yun. Masyado ka ng tanga nun. Di ba? Andyan eh. Almost perfect na yung relationship mo eh. Pinalikan mo pa naman yung toxic one, 'di ba? Ikaw naman talaga, Janica, hindi kita mapapayuhan. Wala akong alam mo na. Mahirap magpayo pag wala naman jowa, 'di ba? Pero anyways, ang sakit sa pakiramdam noon para dun sa partner mo, present partner mo, idol. Kaya naman sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, maging tapat tayo sa ating mga karelasyon. Hindi madali, oo, kasi minsan nga naman hindi tayo naiintindihan, pero alam mo naman yun, idol. Sino ba naman magiging kakampi natin kung di ang isa't isa? Kaya piliin mo yung kaaway mo na kasangga mo din, 'di ba? At 'yun ay kung sino yung meron tayo ngayon, 'di ba? Kaya 'yun, idol, 'yun lang ang masasabi ko kasi hindi naman ako makarelate eh. Idol, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa Dear IFM. At syempre, susunod na si Idol James Ray. Kaya naman makapagkulitan ka na. Tumutok ka dito sa 106.3 IFM. Listen na. Ako si Idol Aura Cabugera. Maraming salamat. Mwah!